So dumalaw tayo sa exotic sanctuary natin ng gabi. Siyempre tulog na yung mga dragon. Pero dito sa kabilang rack, siyempre gising na gising mga alaga natin dyan. Nagsisipaglabasan na nga Bali may nag-request kasi sa akin na gabi daw ako mag-feed para active yung mga tarantula. Usually kasi hapon ako nagpi-feeding kasi mag-e-edit pa, mag-voice over pa. Same day edit lang din naman ako kaya hindi ako makapag-feeding madalas sa gabi. So ganito lang setup ko pag nagpi-feeding video. Walang kahit anong engrande, lamesa at enclosure lang. Para naman sa nagtanong kung anong lights gamit ko, aquarium lights lang, walang kahit anong studio lights dyan. So ayan yung itsura kapag naka-normal video lang. Tapos pag nag-switch ako sa pro mode, ayan, pwede na. Medyo madilim pa nga yan kasi pundido na yung kalahati na aquarium light Pero anyways, diretso na tayo sa feeding session. Tignan nga natin kung gaano ka-active yan si Giyu. Uy wow, kaso nagdalawang isip, di ko agad nabitawan yung dubya Isang pangil lang yung nakabaon, pwede na no? Wala nang taas yan. Dito naman tayo sa Picoloteria regalis natin na si Sanemi. Dami nang natuyong daon no? Pangit ata ng pinaglalagyan nila ngayon So matagal siya nawala sa feeding session kasi nag-refuse na siya kumain pero parang alit pa rin ng abdomen Kaya once every 2 weeks nagtitry ako mag-offer ng pagkain sa kanya kasi hindi pa rin siya nagmumult Tingin nga ako kung kakain ka pa rin. Ayaw na natatakot na sa dubya Hala, dubya, sana may dubya. Takot na takot. Feeling ko naman pa-pre-molt na to, matagal lang talaga kaya wag na natin pilitin pakainin. Next natin si Gyomay, yung Metallica natin. Ito matagal niya talagang hindi nakita kasi nag-refuse na naman siya kumain. Kung hindi ako nagkakamali, last November 10, 2025 pa yung last feeding na kasama siya. Kaya tinesting ko ulit ngayon kaso walang yung mga poke takot sa dubya baka makabusog na kasi talaga. Pinakita ko lang sa inyo na hindi sila kumakain. So next natin si Rengoku, ito pang malupitan to. Dami nagagandan sa'yo boy Simula nung nawala yung panot mo, ikaw palagi pinupuri dito So lapagan na din natin siya ng dubya. Turn around. Kaso bagal, sagpakin mo na. Ayan, layo natin para humabol. Lako, nagduda, twister ata yung nasalat. Nilapit ko na sa kanya yung dubya, baka kasi magtampo pa Kaso yung pagkakagat niya, yung pakpak humarang sa pakil Sa susunod na lang ulit natin pakainin yung paggutom na talaga siya. Nako, nakatakas pa. Tabi-tabi po Rengoku, akin na yung dubya. Wala na, nakagat na. By the way, sorry nga pala medyo malikot yung video natin ngayon Wala akong tripod na mataas pa Next natin si Zainzu, ang laging paalangan nakikita. Superworm nga pala yung bibigay natin para mabilis siya baltakin pag nakagat niya na. Para nakikita natin kung gaano na siya kalaki tsaka ano na itsura niya. Ayun, huli, halika. Joke lang. Lungkot yun Anyways, dito naman tayo sa enclosure ni Obanai. May mga natuyong grass na dito. Pero sa kabila, goods pa rin naman. Kulang ata yung lupa sa kabila kaya natuyo na mabilis So dyan ko nakikita yung paa ni Obanai kaya dyan natin nilalagay yung superworm. Kaso kahit anong gawing dot-dot ko, hindi na siya lumalabas simula nung napahiya siya. Tindi ba naman ang pagkakadali niya sa lats dito Bang! Talagang takedown. Sleep well talaga malala After nyan, paano lang nakikita ako sa kanya Kaya ginawa ko, nilalagyan ko na lang ng pre-killed na feeders Baka pag nag-molt, bumalik yung confidence Last natin si Tiny, Lasiodora Paraibana. Ito pumangit talaga yung closure. Simula nung pinalitan ko ng screen yung pintuan. Natuyot yung moss Tapos possible pre-molt na rin to. Nagre-refuse na siya kumain. Ang laki na din ng abdomen kasi talaga So yun lang update sa mga tarantula and that's it for today mga Lodi. Bye-bye.